Mga bagay pang hinihingi ang panig ng mga mananakay, katulad ng formula na maaaring pagbasehan ng automatikong pagtaas o pagbaba ng pamasahe depende sa pagtaas at pagbaba naman ng halaga ng gasolina upang hindi na muling magsagawa pa ng mga hearing. Sentimiento ng mga drivers, noong bumaba ang presyo ng gasolina, agad rin nilang ibinaba ang pamasahe. Ngunit ngayon na muli na namang hinihiling ang dagdag pasahe, matagal nila bago ito maaprubahan. Dali nilang naibabang pamasahe, bago ngayon, ang tagal naman nilang itaas. Kaya kawawa naman kaming katresi. Halos na kami nagbaboundary lang, hindi ko sarili. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang mga tricycle drivers na mabibigyang katuparan na ang kahilingan nilang dagdag pasahe dahilan sa kulang na anila ang kanilang kinikita mula sa 8 pesos na regular na pamasahe ngayon. Naman magtaksi naman sila kasi mahal ang gasolina. Ang lakas kumain ng gasolina. 44 na ang unleaded, tapos ang regular rate 41. Parang nahihirapan sa mga. Sana maaprubahan yung pagtaas ng pamasahe. Kailangan mo na mag-increase ng pamasahe dahil sa hirap ng buhay. Mahalap bilihin. Kahit malalaki ng anak ko, hirap din ang buhay ko. Dapat ako'y, piyesa naman, di naman napapag, pataas ang pataas. Yung dating gulong ng mga 500 na 300 bahitin, ngayon ay ang halaga na ay kulang-kulang 700 na. Labas at loob. Kailan pa namin pinita yun? Yung karga ko, 200 gasolina. Maghapon ko lang natrabahuin. Hindi rin. Ubus na, hindi ko na 300 kanita, di sumubra lang ako 100. Sa ibang balita, kalinsabay ng balitang may isang pasyente dito sa bansa ang namatay matapos umanong magkaroon ng mga komplikasyon dahil sa AH1N1 virus. Lalo pang pinag-igting ng Department of Health ang kanilang kampanya laban dito. Gayunpaman, nilinaw ng nasabing ahensya na hindi ang naturang virus ang dahilan ng pagkamatay ng pasyente. Kaugnay nito, mas bibigyan nila ngayon ng pansin ang mga tatamaan ng influenza AH1N1 na may iba pang mga sakit katulad ng pneumonia, sakit sa puso at iba pa. Sa ipinadala namang text message ni DOH Provincial Representative Dr. Elsa Alberto sa TVNet Newsline hinggil sa naturang sakit, muli nitong ipinapaalala na kung magkakaroon ng mga sintomas ng nasabing virus ay dapat na magpakonsulta agad sa doktor at hindi na dapat pang hintayin na lumala ang mga sintomas dahilan sa maritong magdulot ng infection sa pasyente. Paplug na lang that high-risk groups, once they have flu symptoms, should consult a doctor. They should not wait for symptoms to worsen because they are prone to infection. Thank you. Iyan po ang nilalaman ng mensahe ni Dr. Elsa Alberto. Samantala, hindi pa rin dapat kalimutan na personal hygiene tulad ng palagi ang paghuhugas ng kamay at tamang paraan ng pag-ubo ang unang-unang sagot upang hindi mahawahan ng AH1N1 virus. Susunod, Oriental Mindoro, tanging lalawigan sa buong Pilipinas na may patimpalak sa paramihan ng maaning palay ng mga magsasaka. Tampok ang balitang yan sa pagbabalik po lamang ng TVNet Newsline. Hello mga suki! Ako si Super VPR, your friendly superhero. Halika na at sasamahan kita sa lugar kung saan mas sarap at masayang mag-shopping ng appliances at furniture. Sa VPR Marketing lang, ang DTI accredited consumer-friendly store dito sa Oriental Mindoro. Extra super special kayo sa VPR Marketing. Kaya, doble-doble din ang surprises na handog ni Super VPR sa inyo. Mas mababang presyo, mas mabilis na serbisyo, at credit card payments. Talagang extra super strength ang VPR Marketing sa pagbibigay ng convenience sa inyo. Yan ang VPR Marketing para sa inyo. VPR Marketing with branches at Calapan, Puerto Galera, Victoria, Pinamalayan, Bungabong, Rojas. See ya!
more and more people are discovering the power of Intra. Unique ang Intra kasi may 23 food supplements in one bottle. With improved resistance, hindi ako madali magkasakit. Intra is a powerful blend of 23 botanical extracts that help balance and strengthen your 8 body systems, giving you the power to live healthy. Effective ang Intra, kaya naisip ko, bakit di ko gawing negosyo? Yung dating tricycle driver, hindi lang Intra user, business owner pa. Use Intra and discover the power within. Isang paligsahan sa paramihan ng ani mula sa mga certified at hybrid seeds ang isinasagawa ng pamahalang lalawigan sa panguna ng Provincial Agriculturist Office. Ang lalawigan lamang ang may ganitong uri ng patimpalak sa buong rehiyon ng Mimaropa at maging sa buong Pilipinas. Inilahad naman ni Provincial Agriculturist Rudy Valdez ang kanilang layunin ng paglulunsad nito. So lang, alam mo, pag may contest, at talagang dadami ang ating production. Dahil may contest, may premium sila. Yun ang number 1 doon. At least siguro mga 15 to 20% increase ng production sa hybrid and of course sa inbreed. 180 kaban ng palay ang kinakailangang maani ng isang magsasaka upang maging kwalipikado siyang manalo sa naturang paligsahan. Bukas sa lahat ng mga magsasaka sa buong Oriental Mindoro ang patimpalak at malaking pabuya ang naghihintay sa mga magwawagi. 50,000 piso ang matatanggap ng makakakuha ng unang pwesto, 30,000 piso naman para sa ikalawang pwesto at 20,000 piso ang matatanggap ng nasa ikatlong pwesto. Ngayong taong ito, sinimulan ang paligsahan noong ika-6 ng Marso at magtatapos sa ika-15 ng Setyembre at nakatakdang isagawa ang awarding bago matapos ang nasabing buwan. Samantala, umaasa naman si Agriculturist Rudy Valdez na may mananalo na ngayong taon taliwas sa nangyari noong nakaraang planting season kung saan walang maswerteng nakaabot sa itinakda nilang bilang ng mga kaban ng palay na dapat maani dahilan sa masyadong naapektuhan ng mahabang tag-ulan ang mga sakahan. Para sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa numero bilang 043-288-4240. At yan po ang naging kalipunan ng ating mga balitang nakalap ngayong araw na ito. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez, magandang gabi.